Eto, yun daw pagdinig ng confidential funds ni Vice President Duterte, ipinagpaliban na ng Kamara. Para daw wala na daw lusot si Inday. Okay? Para daw wala nang lusot si Inday at para daw wala nang alibay si Inday na hindi maka-attend, kinancel na nila. At isiset na lang para maka-attend si Inday. Nandiyan si Inday Sara nung nakaraan isang buong maghapon. Nandiyan na siya. Nung Quadcom, nung pumunta si PRRD, 14 hours, puro si PRRD lang yung tinanong ninyo. 14 na oras. Ngayon, si Inday Sara pumunta dyan sa Congress. Pinanumpa ninyo. Pero bakit hindi nyo natanong? Ba't hindi nyo natanong si Inday? Bakit? Kasi hindi nyo ine-expect na pupunta. Yung script nyo, hindi siya kasama. Kaya ngayon, dinidelay nyo para pagpunta ni Inday Sara ulit, ready na yung mga script nyo. 'Di ba? Ready na yung mga kodigo ninyo. Ang problema, umattend na siya, nag-take na siya ng oath, hindi nyo siya tinanong nun. Nandiyan na siya halos maghapon, hindi nyo siya tinanong nun. So, dapat pa ba akong bumalik? Kung ako si Inday, hindi na. Bakit pa ako babalik? I was there. I am busy. I am the Vice President of the Philippines. I am busy defending myself. I am busy na depensahan yung sarili ko from tirades, left and right, up and down. Tapos, a-attend pa ako dyan. You've had your chance. Sabi nga ni PRRD, I'm here 14 hours. I can still go on because I cannot go back anymore. I cannot come back here anymore. It's too expensive for me. So better finish this. Hindi nila tinapos. Sumuko sila. Ano sabi ni PRD? Iimbitahan ka ulit. Pupunta ka pa ba? Hindi na. Punta na ako eh. Nasagot ko na yung mga tanong nila eh. Dapat inubos na nila. Ready ako magstay hanggang umaga eh. Ayaw nila eh. So, kasalanan ko pa yun? Di na, umatin na ako eh. Ganon din si Inday. Andiyan dyan si Inday. Diba? Andiyan dyan si Inday. Maaga pa. Sabat nga siya ng sabat sa inyo. Ayaw niyo siyang pasagutin. Hindi niyo siya tinanong. Bakit? Kasi nga, hindi niyo ine-expect that she will take her oath. Hindi nyo ine-expect that she will sit down there and gonna answer all of you. Hindi nyo na ihanda yung script nyo. Hindi nyo na ihanda yung mga baon yung mga tanong na mapapahiya siya. So kung atin si Inday Sara, o hindi, nasa sa kanya na yon. But if I will be Inday Sara, or if I'm Inday, hindi na ako atin dun. Sasayangin ko lang oras ko. Tsaka nakapag-ready na kayo. Bago ko umattend ulit dyan, magpa-drug test ka na muna, Suarez. Sabi mo, pag nag-take oath ako eh. At tsaka pagka umupo ako sa good governance, good government, magpapa-drug test ka eh. So drug test ka muna. Sabi, may niluluto silang bago. Sige na, iluto na nila kung iluto nila. Pero wala na, lipas na. Pinalabas na si Acosta, di ba? Yung matanda na in-interview na karana hospital, pinalabas na. Si Lopez hindi pa yata. So may mga tao pa din diyan sa VMMC na mga rallyista pa din diyan, mga nagpapahayag ng kanilang sama ng loob sa bayan at nagbabantay sa mga kalokohang pwedeng mangyari diyan. Eto, pakinggan natin kung ano ang patutsada ng mga congressman. Nagparaya na ang Kamara at pinagpaliban ng hearing bukas tungkol sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Yan ay para wala na raw dahilan na hindi si... Ay sus! Kaya nyo hindi tinuloy bukas, wala na kayong maisip. Wala na. May mga kumakalat nga ng mga information na parang ipinatitigil na yata yung pagpapa-impeach kay Inday. Hindi ko lang alam kung totoo yun. I don't think
medyo, I don't think may katotohanan yan, but if it is true, then wala na talaga kayo, wala na talaga yung kwenta, wala na talaga kayong bilang. Wala na daw excuse. Nagpunta na si Inday diyan, sir. Hindi na yan pupunta diyan. Nagpunta na si Inday diyan, tinanong niyo na siya. Anong sabi ni Inday? Puta, hindi na kami makikipag-cooperate sa inyo. Bakit pa kami makikipag-cooperate sa inyo? Putya, wala naman kayo ibang ginawa kundi ipakulong lang ng ipakulong lahat ng tao ko. Ba't pa kami makikipag-cooperate sa inyo? Nandiyan na ako. Ng bise ang sabina ng NBI bukas ng umaga. Nasa frontline ng balitang yan, Elaine Pulencio. Bukas sana ang susunod na hearing ng Kamara tungkol sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Pero babangga ito sa pagpapatawag ng NBI sa bise. I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing and pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives. Mas uunahin daw ni VP Sara na samahan ng kanyang mga staff na dadalo sa pagdinig. Kaya naman pinospone ng komite ng Kamara ang hearing bukas. Para ang nangyari, kami pa ang nagiging dahilan o nagiging excuse para po hindi siya maka-attend. At least hindi na magagamit yung committee na palusot dahil Zeus, putang inang tatapang nyo na naman. Pagkaharap nyo na naman si Inday Sara, yung mga betlog nyo, ano na naman, urong na naman yan. Young Goons, nagpa-drug test na kayo? Ikaw, Ortega, nagpa-drug test ka na? Di ba sabi nyo, pag nag-oath si Inday Sara, at saka pagka nagpunta siya sa good government, magpapa-drug test kayo? Pa-drug test ka na, sir? Pakita yung resulta, ha? Sir, pakipakita, ha? Baka lang. Oo, para lang okay tayo, para at least alam ng mga tao na tumutupad kayo sa hamon. alam po Tumutupad pala kayo sa ipinangako nyo. namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa NBI. Pinasabina ng NBI si VP Sara dahil umano sa plenano niyang pagpapapatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kapag itinumba siya. Maituturing umano itong grave threat at paglabag sa anti-terrorism law. Yan ang kailangang ipaliwanag bukas. Grave threat? Anti-terrorism law? So talagang totoo yung sinasabi ni Inday Sara na Teves playbook to. So kung Teves playbook to, ang nagpapa-andar nito, sino ba yung kaaway ni Teves? Si Boying. So kasi anti-terror law, kasi ang sinasabing terorista, yung magpasabog ka, halimbawa magpasabog ka sa public place, mamatay whether bata, matanda, girl, boy, bakla, tomboy, wala kang pake. Yun yung terror, yun yung terorismo. Si Inday Sara, meron ba siyang pinatay? Si Inday Sara ba may pinasabog? May hinayjack ba si Inday Sara na eskwelahan tapos pinagpapatay niya yung mga estudyante doon? O meron na ba siyang kinubkob na isang lugar tapos nag-commit siya ng genocide doon? 'Di ba? Meron na bang ganun? O wala 'di ba? Wala, no? Wala, no? Wala. Tama ba? Wala So paano papasok sa anti-terror bill ito? Kasi kung si Inday Sara is terrorizing the Philippines, how come ang daming sumusuporta sa kanya? If she is indeed a terrorist, then bakit ang daming nagmamahal sa kanya? Kasi as far as I know, yung mga terorista, putangin na niya, nagtatago. Tama? Nasa kuweba, sila Bin Laden nun, sa kuweba, sila Saddam, nasa ilalim ng lupa. Si Inday Sara is out in the open. She's, nandiyan siya, nagpapapress con. So siya terorista, tapos tinatanggalan niya siya ng mga security. Siya pa yung terorista. Ng bise sa NBI. Sa tingin ko naman na tutugon si ating Vice President Sara doon sa aming supina at kami nakahanda naman. May panel of investigators ako, puro lawyer, para harapin at pakinggan yung panig ni Vice President Sara. Sinagot din ng mga kongresista ang Maganda naman yun. Hindi kasi syempre kung si Director Santiago inutusan siya
Eh, siyempre meron din yung boss. Kung inutusan ng boss na imbestigahan mo, then I will investigate. Eh, magaling naman 'to si Santiago, judge yan, eh. I believe lahat ng karapatang pantao kikilalanin yan. So kung halimbawa patawag kami, maaaring nagtataka tayo kung bakit, pero kung nandiya-diyan na tayo sa Pilipinas, tutugon tayo diyan. Pupuntahan natin at sasagutin natin kung bakit tayo nandoon sa Zoom meeting kasi wala namang ibang sagot dun sa Zoom meeting. Santiago, ngayon pa lang sasagutin ko na po. Yung Zoom meeting po na yan, it was just provided to all of the vloggers that's there. Pinrovide po yan. Sino po ang nag-provide nung Zoom link? Yun pong nag-Zoom. Sino ba nag-Zoom? Sila Inday Sara at saka si Madam Lopez, Attorney Lopez. So yung Zoom meeting na yun, binigay sa mga vloggers, and then yung kapwa vlogger, pinasa sa kapwa vlogger, yung isang vlogger, pinasa sa kapwa vlogger, para magkaroon sila ng coverage. O sasagutin ko na ngayon pa lang kasi wala pong coverage, wala pong media doon. Walang media coverage. Eh, nung mga panahon na yun, hinaharas na daw sila ng pulis. Nung mga panahon na yun, inaano na po sila, pinagkukuha na daw yung mga cellphone ni Attorney Lopez. So, wala silang choice para malaman ng taong bayan real time dahil ginigipit na sila ng sobra, dahil feeling nila yung karapatan nila nalalabag dahil nga siya nga in the middle of the night, sabi nga ni Lopez, in the middle of the night, ililipat nila ako. Hindi ba sila makakapag-antay bukas ng umaga? Hindi ba ako makakatawag ng abogado ko muna? Kasi may karapatan din ako kailangan kausapin nila yung abogado ko kung tama ba yung ginagawa nila. So dahil nga nakikita nila noon na wala ng proseso, mukhang pwersahan na, mukhang illegal na yung ginagawa, inilive nila. Gumawa sila ng Zoom link, pinasa sa mga vloggers, nag-click kami sa Zoom link, pumasok kami dun. Pinakinggan namin kung ano yung sinasabi ni Inday. Tapos, bawat isa sa amin, binibigyan ng chance magtanong. So nagtanong kami. Ako, ano ba tanong ko? Si Maui ang nagtanong tungkol doon sa security ni Inday. Sabi ni Maui, hindi po ba kayo natatakot sa security ninyo, ng buhay ninyo? Kasi mukhang iba na ngayon. Sumagot si Inday. Kasalanan ba niya niyon? 'Di ba? Kasalanan ba ni Maui yun? Hindi kasalanan ni Maui yun. Nagtanong lang siya nagtanong ako. Nandiyan na po, mukhang nandiyan na daw po yung mga pulis. Sasama po ba kayo sa mga buwisit na yan? Pagka pinwersa nila kayong kunin at ilipat si Madam sa koreksyonal, anong sabi ni Inday? Papayag ako. Pero nakakapagtaka lang na itong walang kasalanang tao, si Lopez, gusto nilang ikulong, samantalang si Franz Castro, na child abuser, convicted, hindi makulong-kulong. Di ba? So yun po. Kung yun lang po ang itatanong nyo sa akin, yun lang sagot ko. It was provided to me by yung mga kapwa ko vloggers. Meron kaming GC ng mga vloggers, yung link ng Zoom, nilagay doon, kinlik po namin, tapos nandoon na kami. Naririnig namin nagrarant sila. Tapos, sakto, naka-live ako, so binroadcast ko yung Zoom meeting namin. 'Di ba? So anong masama po doon? I don't think merong masama doon. 'Di ba? 'Di ba? Well, again, sabi ko nga sa inyo, feeling ko naman wala tayong binilalabag na batas. So pag nagpunta tayo ron, this is the only answer na may bibigay natin sa kanila kasi ito talaga Ito talaga yung natin yung sagot natin sa tanong nila Makalat na mensahe raw ng Pangulo na wag ituloy ang anumang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kumalat ang impormasyong ito mula sa programa ng broadcaster na si Anthony Taberna. Yan, ito na Sa isang text message, sinabi raw ni PBBM na hindi importante si VP Sara. Maililihis lang daw ng impeachment ang tunay na trabaho ng gobyerno na para sa mga Pilipino. Hindi kasi ako noong nakita ko to, hindi ako naniwala. Bakit? Kasi hindi dapat nagme-medal ang presidente sa trabaho ng Congress. 'Di ba? Hindi dapat nagme-medal ang presidente sa mga proceedings, hearings ng Congress. So kasi kung totoo itong message na ito, it means talaga nag-i-interfere may intervention ang Malacanang sa mga ginagawa ng Congress. So mali 'yun.
So parang inamin talaga nila kung totoo tong message na 'to, so parang inamin talaga nila na meron talaga silang hand diyan sa mga nangyayaring hearing sa Kongreso, 'di ba? So ibig sabihin, ginagastos nila pera ng gobyerno para sirain lang talaga itong mga Duterte. Oh, 'di ba? Ayon sa ilang kongresista, wala silang natanggap na ganitong mensahe mula sa Pangulo. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, no? Ng mga bawat miyembro ng Kamara kung susuporta sila sa impeachment. Ito naman ang sagot ng bise sa nilulutong impeachment. Ang sagot lang kasi dapat ng mga congressman diyan ganito. I don't think that the president can give us orders. I mean, he can always request, he can always talk to us, but he cannot give us orders. Why? Because tayo, demokrasya tayo, co-equal body tayo. So malabo yung mensahe na yun kasi nga hindi part ng trabaho ng presidente yung utos-utusan yung Kongreso. Kasi kaming mga congressman, co-equal body kami. Ibig sabihin, di man siya yung pinakamataas na leader pero magkakapantay kami ng kapangyarihan. Yung legislative at saka yung judiciary, which is the Supreme Court, and yung executive, which is yung presidente at saka vice president. So yun yung sagot doon. So ibig sabihin, itong si Kong Kangkong, iba rin yung sagot niya. So ibig sabihin talagang sila. Ganun sila. O, di ba? Ibig sabihin ganun sila. Sabi ni Nin, "Sito Nin, may bagong balita, interview, manood ka muna bago lang." Putangina niyan. Pag nanood ako diyan, di iniwanan ko kayo, okay lang? So tapusin na natin 'to, no? Manood na lang ako muna, okay lang ba? Ilapag niyo yung link para malaman natin, para ma-play natin dito. Bilis, ilapag niyo yung link para ma-play natin dito, para alam natin kung ano yung ano. Ilagay niyo yung link nung kay Katunying para i-play natin. Tsaka may copyright yata yung kahit Katunying, eh. Oo, so sige, diretso. Laban sa kanya. They can try. And then let's see, diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio. Ayun. So, do you think Inday Sara is afraid of impeachment? If I will get impeached, so be it. Then I will go home in Davao and just be a mother to my kids. No biggie, sabi niya. Alam nyo kasi kayo lang naman eh. Kayo lang naman na mga congressman. Kayo lang naman na mga nasa posisyon ngayon. O, kayo lang naman ng ang taing-tai. Kayo lang naman ang ang ayaw mawala sa serbisyo, kayo lang naman ang ayaw mawala sa ayaw mawala sa power. Kayo lang, si Inday, walang pake. Presidente nga sana ng Pilipinas yan, eh. 'Di ba? Presidente dapat ng Pilipinas yan, hindi nga tumakbo, eh. Kaya nga sinasabi ko nga, yung sinasabi ni Lucas Bersamin na ginagawa lang daw ni Duterte ito para itong maiupo yung anak niya, malaking kagaguhan yun. Because in the first place, presidente na sana si Inday, tumanggi siya. Bakit siya tumanggi? Kung gusto rin lang pala niyang agawin. It doesn't add up. It doesn't make sense. Okay lang sana kung halimbawa si Inday Sara gustong magpresidente pero nag-slide down to vice president. Hindi eh. Ayaw niya. Ayaw niyang tumakbong presidente. Mayor lang. Pinilit siya ng mga Marcos na mag-vice president. Pumayag siya. Kahit na ang panawagan ng sambayan ng Pilipino, Inday Sara ran for 2022. Nung survey, 58% siya sa survey. Si Bongbong Marcos at 25%, si Leni Robredo at 8%. Di ba? Yun. So malabo na gustong maging presidente ni Inday at gustong agawin ni Duterte at ni Inday yung presidency because Inday Sara is
siya dapat ang presidente natin ngayon kung tumakbo lang siya ng presidente. Yun yung pinakamadaling paraan. Di nga siya tumakbo kasi wala nga siyang pake. Sabi nga niya, kung bukas ang eleksyon, hindi ako tatakbo. Tama? So yun lang po yun. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihi